A day in the life of a VA mom. Kamusta? Malamang sa mga oras na to kayo nagpe-prepare ng pumasok sa opisina, pumasok sa school. Pero para sa aming mga virtual assistant, ito pa lang yung time namin for our family. So, nagpe-prepare na ako para makatabi ako sa anak ko kasi kakatapos lang ng shift ko. And I know, ang tagal na talaga nang walang update dito sa YouTube. So, paglabas ko nga ng CR, andyan na si Papi. Nagpe-prepare na rin siya para pumasok sa opisina. Sobrang lucky lang kasi super supportive siya. And ayun na nga, every morning, sinasabayan ko ng tulog si Jaden, and sa tanghali, magpe-prepare na ako ng kakainin namin kasi umuwi yung asawa ko every lunch. Kailangan naman kanin lang i-prepare ko. Syempre may ulam din. And habang nagluluto ako dito, bibigyan ko kayo ng update kung ano yung nangyari sa amin ng mga past few years. So early 2023, nag-apply ako as virtual assistant sa mga platforms. And luckily, yung mga client na natira sa akin is yung client ko pa rin na nagsimula ako. I've decided to be a full-time wife and a full-time mom. Simpleng dahilan lang kasi gusto ko makita yung every step ni Jaden and gusto ko siyang maalagaan all the way. Para sa akin, ito ang best decision. So I remember my last vlog is my PCOS baby and ito na siya ngayon. Hello, Jaden! Super happy baby nga pala tong baby namin na to. And alam ko na hindi sapat na maalagaan ko lang siya. Pero syempre, yung masecure yung future niya. So, sa umaga yung playtime niya and I was able to rest pa rin naman kasi hindi naman siya iyakin. Sobrang adorable and sobrang cute pa rin. 1 year and 5 months na nga pala siya ngayong month. So, ligo mode na siya dyan and ayun nga, bago ko siya paliguan, hindi ko siya binibigla para hindi siya mag-iyak. Hinahayaan ko lang siya na maglaro bago siya maligo. Ang swerte din namin kasi ang dali lang niyang patulugin. Ganun ata talaga pag baby, tulog ng tulog. So, ito yung mga chine-cherish ko na moment. Pag natutulog siya sa hapon, sinasabayan ko pa rin siya. Pero I think ngayon, i-skip ko muna yung sleep kasi gusto kong ayusin yung desk table ko. As you can see, napaka-messy ng table ko and this is very important na maayos kasi ito lang yung nakikita ko araw-araw. May mga organizer naman ako dyan pero hindi ko na siya nagagamit kasi nakahang lang siya. So I've decided na bumili ng bagong stante. And ayun na nga, last year nga talaga yung pinakamalaking career growth ko kasi I was able to be a virtual assistant after a month ng applying. I think last year naka-5 clients ako and ngayon, binitawan ko na yung iba kasi nga gusto kong mas magkaroon ng time kay Jaden. Akala ko nga, maswerte na ako kasi nandito lang ako sa bahay. Pero mas maswerte ako kasi ang daming binigay sa akin na hindi ko in-expect. Sabi ko nga, it's payback time. Kaya sabi ko, gagamitin ko tong platform na to. So today, I'm going to share with you your 5 must-haves to start your VA journey. Ito yung basic needs mo pag mag-a-apply ka na as virtual assistant, whether it's agency or direct. So you have to grab your own laptop. And it should be i3 or i5 processor para magawa mo yung mga task kay client. In my case, I choose Ryzen 5 because I'm doing some graphics din. So I got this laptop sa unang sweldo ko and mahal na mahal ko to si Uno. Grabe, ang dami binigay na kliyente niyan. You must have your own webcam nga rin pala para interview pa lang, ang ganda na ng impression mo sa client. But you can use your camera naman sa laptop kung yun lang yung meron kayo for now. Oo nga pala, meron din ako ditong table lamp para mas maliwanag kapag may mga meetings or kung ano mang interview ang magkaroon ako. Mahalaga yan. You must also have your noise cancelling headphones. So in my case, headphones to nung pamangkin ko and pretty good pa rin naman siya kaya hindi ko siya pinapaltan. At saka baka magkasipangs ako kasi ito yung gamit ko sa unang interview ko. At syempre naman, hindi pwedeng mawala ang internet. So itong bumubuhay sa atin kaya napakahalaga nito. Kaya to all future VAs, sana hindi lang natin maging dahilan yung laki ng kita dito sa virtual world, but sana mas i-treasure natin yung experience na meron tayo dahil bawat kliyente na makikilala mo, may matututunan ka. I know, ang dami niyong mararamdaman na challenges, rejection, especially kapag nag-a-apply pa lang kayo. But take it as a rock na pwede mong gamitin to, hone your skills pa and mag-improve pa dun sa niche na gusto mo.
So, yun nga, we're gonna use this platform para mas madami pa tayong matulungan na aspiring VAs. And if you have any comments, that will definitely help me para makapagawa ng content. So, comment down below if you have any questions. Just click the subscribe button para lagi kang ma-update sa mga bawat upload ko. So, paano ba yan? Trabaho muna tayo. See you sa susunod na vlog. Bye!